Mga kapatid, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Nagbabalik tanaw tayo kung paano tayong pinangunahan ng Santo Niño. 450th years na ang nakakaraan. Pinagdarasal natin pangunahan niyang muli tayo sa mga susunod pang mga taon. Makikita natin ngayon kung paano gumalaw ang Diyos. Dahil sa Santo Niño, tayo ngayon ay natitipon, tayo ngayon ay nagpapasalamat, tayo ngayon ay nagbabalik tanaw sa maraming mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Maging mabuting gabay at ehemplo, maging mabuting halimbawa po tayo sa ating mga anak. Alam po ninyo, naniniwala ako na isa marahil sa pinakamabigat na kasalanan na pwede nating magawa laban sa ating mga anak at laban sa Diyos ay yung tayong mga magulang at nakatatanda ang maging dahilan ng ikapapahamak at ikasasama ng ating mga anak. Listahan pong ito, inaanyayahan tayo, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinapaalala po sa atin ni Jesus, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng bata ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. At ang sino mang tumatanggap sa isang bata dahil sa akin, dahil sa ating Panginoon, ay siya ang tinatanggap. At merong habilin sa atin ng Panginoon, ingatan natin na huwag hamaki ng isa sa mga maliliit na ito. Huwag po sana natin iitsapwera ang mga bata. Huwag sana natin iitsapwera ang mga maliliit, ang mga dukha, ang mga abang. Pinapaalala ko sa ating lahat, may tuwang ang mga bata sa puso ng Diyos. At kung papansinin po ninyo mga kapatid, sa kwento ng ating kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ang pinipili niya ang mga maliliit, ang mga aba, ang mga dukha, bilang daluyan ng kanyang pagpapala, kaligtasan at biyaya. Kaya po hindi naman kabawasan sa pagiging magulang, sa pagiging matanda, kung matututo tayo sa ating mga anak, sa mga kabataan. Nakakalungkot po na maraming mga nakatatanda ang yabang-yabang, punong-puno na ng kanilang mga sarili. Kaya tuloy wala ng pagpupuwang sa grasya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Hindi na tinatanggap ang pagpapalang handang ibigay ng Santo Niño.